kasalanan ko. Teka, kanino masama ang loob mo? Sa inay mo? Wala akong sama ng loob sa inay ko. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Kung ganon, bakit ka naglasing? Dahil iniwan na ako ni Lita. Iniwan na ako ni Lita. Ginawa ko ng lahat para lumigay siya. Ako na lamang laging nagpapagumpaba. Kahit na mali siya, ako pa rin ang sumusuyo sa kanya para lang maayos kami. At hindi masira ang aming relasyon at pagsasama. Pero iniwan pa rin niya ako. Bakit? Sana ko nagkulang. Sana ko nagkulang. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Uy, pasado alas 5 na. Hindi ka pa ba uuwi? Kanina ka pa nagre-retouch ng makeup mo. Pero hindi mo pa nailalagay sa bag mo yung mga papers na dapat mong iuwi. Mas nauunang paglalagay mo ng mga papers na dadalhin mo sa bahay ninyo bago ka mag-retouch ng makeup mo. Ngayon, mas nauna pang mag-makeup mo pero hindi mo pa ginagawa yung inuwi mong trabaho sa bahay nyo. Kwan, Anong buwan nga? hindi na ako mag-uuwi ng trabaho sa bahay. Ano? Ang ibig mong sabihin? Ayaw mong mag-overtime? Naku, sayang din ang kikitain mo, ano? Maganda nga ang naisipan ni Sir na iuwi na lamang ang mga paperworks para hindi na tayo gabihin sa daan. Ako nga na, iisa lang ang kapatid kong pinag-aaral. Gustong-gusto kong mag-overtime. Samantalang ikaw na dalawang kapatid mong pinag-aaral, ayaw mong mag-overtime. Ang uwi mo naman. Sigurado ko lang na hindi ko na iuwi ang trabaho ko eh. Ang dami mong litanya. Nagtataka lang kasi ako. Bakit ayaw mo mag-overtime ngayon? Dala-dalawa ang pinag-aaral mong kapatid. Ang sabi ko, hindi ko na iuwi ang trabaho ko. Hindi ko sinabing hindi na ako mag-o-overtime. Ano? Paano ka mag-overtime kung hindi mo iuwi ang mga papers na yan? Kasi gusto kong dito na lamang sa office gawin ang mga trabaho ko. Ano? Oh hell, ginabi ka na naman yata. Nag-overtime kami sa trabaho, inay. Ano? Pati rin ikaw nag-overtime. Oo naman po. Akala ko ba na-promote ka na bilang isang manager? Napromote na nga ako. Kaya ko nga pinagbubuti ang trabaho ko para walang masabi sa akin ng may-ari ng kumpanya. Sa bagay, tama nga yung ginagawa mo. Kaya lang anak, naawa lang ako kay Mina. Mina? Oo, si Mina. Ang tagal niyang naghintay dito sa iyo, dito sa bahay. Bakit po? Nagpunta na naman ba siya dito? Oo. Bakit kasi pupunta siya dito sa bahay? Alam naman niyang may trabaho ako. Mabuti na rin yung nandito siya sa bahay para kahit papaano, mapalapit kami sa isa't isa. Alam mo na, siya ang gustong-gusto kong maging manugang. Inay. Oh, Itay, gising pa pala kayo. Mano po? Bakit ngayon ko lang ha? Abay, gabing-gabi na. Nag-overtime po ako. Nag-overtime ka? Opo. Ito nga't wala akong dalang mga papel eh. Oo nga. Pero, bakit? Binalik ba ng boss mo dati sa office kayo mag-overtime? Oho. Sige po, papasok na ako sa kwarto ko. Teka muna. Ipapainit ko lang yung pagkain mo. Tiyak na malamig na yan. Huwag na unin yung ipainit, Itay. Ilalagay ko na lamang sa ref para hindi mapanis. Ha? Bakit? Kumain ka na ba? Oho. Kumain na po ako sa labas. Ano? Kumain ka na sa labas? Abay, ang mahal-mahal ng pagkain sa labas, ha?
bakit hindi mo na iniuwi ang gutom mo? Hindi naman po ako ang gumastos. May naglibre lamang po sa akin. Oh, sige po, Itay. Maliliga pa ho ako eh. Hoy, friend! Oh, Perna, bakit? Tignan mo ang babaeng ito, oh. Sa kaabalahan sa trabaho, hindi na yata naririnig ang pagtunog ng bell. Ha? Bakit ba? Break time na, no? Sub ka na naman kasi sa trabaho mo, kaya hindi mo na napansin ang oras. Break time na! Ganun ba? Hi, girls. Si Sir. Sir? Oh, Perla, bakit para kang natakot dyan? Nakakatakot bang pagbumuka ko? Ho? Hindi po. Nagulat lamang po ako, sir. Ganun ba? Hindi kayo lalabas? Break time na. Busog pa yata ang mga kaibigan mo at nakatutok pa rin siya sa harapan ng monitor ng computer. Oo nga po, sir. Ito nga po niyayaya ko siyang lumabas para makapagmerienda kami. O Lita, hindi ka ba magmimerienda? Tinatapos ko lamang itong ginagawa ko, sir. Tama na yan, magmerienda ka muna. Oo, malapit na. Uy, ano balita? Tumayo ka na dyan at magmerienda na tayo. Nagugutom na ako Ha? Bakit? Hindi ka ba kumain sa bahay ninyo kanina umaga? Kumain. Pero konti lang kinain ko dahil nagmamadali nga ako. Alam mo naman, traffic. Sige na Lita, mamaya mo na yan tapusin. Sige na nga. Saglit lamang kung ganon at isisave ko lang itong natapos ko. Oh, narito na lahat ng order natin. Kumain na tayo. Magpakabusog kayo ha. O Lita, kumain ka ng kumain. Hindi masarap kainin kung malamig na ang pagkain. Okay, sinabi mo eh. Tita, mamahaling restaurant tong pinasok natin. Wala sa budget ko, ibabayad ko dito. O Perla, hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo. Ayaw ba ng pagkain? Hindi naman sa iyo ko, sir. Kaya lang Nag-aalanganing kumain. Dahil wala raw sa budget niya ang kumain sa ganitong kainan. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Libre ko to sa inyo. Kaya kumain lang kayong kumain. Magandang tanghali po, Tita Luring. Oh, ikaw pala, Senya. Alika, pumasok ka. Salamat na lamang po sa alok pero hindi na po kasi ako papasok sa loob eh. Dinalhan ko lamang kayo ng pakbet. Ha? Hindi po ba paborito ninyo ang luto ng pakbet? Oo. Paborito ko nga ang pinakbet. Ito po oh. Dinalhan ko po kayo para hindi na po kayo magluto ng gulay. Ay nako, ang dami naman nito. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay Ay, hindi po kasi katext ko po si Hil. At ang sabi uuwi daw siya ngayong tanghali dahil may nakalimutan yata. Ha? Uuwi ang anak ko ngayong tanghali? Opo, yun po ang sabi sa akin kanina sa text. Anong oras na ba ha? Mag-aalas 11 na po. Ay nako, papaano kaya to? Hindi pa ako nakasaing. Ang ibig ninyong sabihin wala kayong nalutong kanin? Oo, kasi pag ganitong tanghalian, dinadalhan na ako ng pagkain ko ni Adiling na panganay kong anak. Mag-isa nga lang naman akong kakain ng tanghalian, kaya hindi na ako nagluto ng tanghali. Nako, teka, magsasayang ako kung ganon. Dito pala manananghalian ang anak ko. Ay nako, wag na po kayong magsaing. Sobra naman po sa amin ni Ate Huling yung kanin dahil sinusobrahan ko po talaga. Para po may merienda kami mamayang hapon. Yun na lamang po ang ibibigay ko sa inyo. Ay naku, Senya, nakakahiya naman sa ate mo. Magugutom mamayang hapon, anong ipapakain mo sa kanya? Bibili na lang po ako ng tinapay dyan sa bakery na malapit sa bahay. Sige po, babalik na lamang po ako sa bahay para kunin yung kanin. Ano po? Bigay ni Senya ang kinakain ko ngayon? Oo, anak. Nakakaya naman sa kanya. Bakit kasi bibigay pa siya ng pagkain? Bakit kayo may ng pagkain sa kanya? Ay, hindi. Siya mismo ang nagkusang nagbigay ng pagkain sa akin Tiranggap niyo naman. At bakit hindi ko tatanggapin? Binigay nga niya Baka mamaya masasaktan pa kung tatanggihan ko. Kaysa naman ako ang malagay sa alanganin.
Ano na lamang sasabihin niya na wala tayong pagkain? Bakit po? Wala na ho ba tayong pagkain? Wala na ho ba tayong bigas? Bakit kailangan magbigay siya ng pagkain sa atin? Eh, hindi mo naman kasi sinabing dito ka manananghalian. Hindi ako nagsaing. Eh, tamang-tama naman na naghatid siya ng pinakbet. Eh, syempre, grasya. Tinanggap ko. Kaso nga, nakakahiya. Baka kung ano pang isipin niya. O di mas nakakahiya kung hindi ko tatanggapin ang binibigay niya. Tayo na nga ang binigyan ng grasya, tatanggihan ko pa. Alam mo, anak, kahit ano ang ibigay sa'yo, tanggapin mo para hindi mapahiya yung taong magbibigay. Kababaeng tao naman kasi na Adiling eh. Eh, ano naman kung babae siya? Masama bang magbigay ang babae? Eh, kung nagluto kasi kayo ng tanghalian, hindi naman po masasayang eh. Dahil nakakain naman natin sa gabi. Ganito yun kasi, anak. Hindi ka nga dito kumakain sa tanghali. Kaya ang kinakain ko, yung kanin na tira. Eh, minsan, nadatnan ako ng ate Adiling mo na kumakain ng malamig na kanin. Sinita niya ako, bakit daw kaning lamig ang kinakain ko? Eh, sinabi ko na hindi ka naman nanananghalian dito. Kaya, ayun, magluto na lang ako sana. Masasayang lang ang gas. Kaya mula noon, dyan na lang ako sa bahay ng ate mo kumakain ng tanghalian. Kung minsan naman hinatiran na ako dito. Kung hindi ako kaagad makapunta sa kanila. Oh, yun naman pala eh. Di humingi na rin sana kayo ng kain kay Ate Adiling kaysa siya niya pa ang magbibigay sa inyo. Teka nga muna. Bakit pa parang malaking usapin ang pagbibigay sa akin ng pagkain ni Senya? Nanghihinala ka ba na naglalagay siya ng lason sa pagkain? Aba, napakabuting tao ni Adiling. Hindi naman sana naghihinala kung maglalagay siya ng lason. Eh, alam naman natin, Alam nating ano. may gusto siya sa akin. Kaya nga, mas dapat kong tanggapin ang mga ibinibigay niya para hindi siya magtampo sa atin. Dahil siya ang gusto kong maging kasama mo sa buhay. Inay, Oh, bakit mo ba ako niyayang lumabas ngayon? Isang araw lang nga lang ang day off natin Papagurin mo pa ako. Ito naman. Walang naman kita niyaya dito eh. Ano na bang gagawin natin dito? Ano pa? Di maghuhulog ng buwan ng contribution ko sa SSS? Ikaw naman kasi. Ayaw mo pa yung sinasabi ko sa'yo na magbayad ka na lang sa online. Kaysa ganito na nagtitiis ka sa pila. Dito ba ang pila? Opo! Teka, Ale. Nauna po ako dito sa pila. Senior naman ako Kambihira. Lagi na lamang dinadahilan pagiging senior citizen. Kahit ang lakas-lakas pa. Yung boses mo, baka marinig ng matanda. May sinasabi ka ba, Ining? Wala po. Ang sabi ko, mag-install na lang ako ng apps ng website nito para hindi na ako nakikipila para lang singita ng senior citizen. Dito naman. Via, tara na nga at tulungan mo na lang akong magbayad sa online. Nakakainis. Ay, nako. Ano ba ito? Nakakangali talaga ang nasa harapan ng computer maghapon. Masakit na nga sa mata, masakit pa rin sa likod. Mahirap talagang maging mahirap. Magpasalamat na lang tayo dahil may trabaho tayo. Aba, mas kawawa yung mga taong walang trabaho, Kaya nga ako nagsisipag Dahil ayokong maranasan ng mga magiging anak ko ang hirap ng buhay. hello girls. Si Sir, papalapit. Nakita pa yata yung nag-uusap. Bala yata kayo masyado. Busy po talaga kami, Sir, sa pagchichismisan. Sir, sa trabaho pala. Oo nga eh. Nakikita ko nga. Siya nga pala. May dala pala akong fruit salad. Merendahin nyo mamaya Sir? pahinga ka naman dita. Hindi ka pa napapagod dyan? Hindi naman. Okay lang naman ako. Ako, Sir. Nangangalay na ang braso ko sa kakaingkod ng mga datas. Siya nga pala Lita. Marami pa ba yung ginagawa mo? Medyo marami-rami pa Ganun ba? Ipasa mo na lamang yung ginagawa mo kay Sofia. Ha? Bakit? Mag-out of town ako. Dahil may kliyente tayo na taga-ibang bayan. Magpapasama sana ako sa'yo. Sasamahan kita.
kung isasama natin si Sofia. Ang ganda-ganda naman dito. Napakaganda at napakatahimik pa. Nagustuhan mo rin ba? Oo, mabuti na lamang at sinama tayo ni Sir. Nasaan na si Sir? Ayun no, kausap niya yung kliyente ng kumpanya. Alam mo, friend, may napansin ako kay Sir. Ano? Gusto niyang manligaw sa'yo. Tama ba ako? Oo, may relasyon na kayong dalawa. Wala pa. Nanliligaw pa lamang siya, no? Mapalad ka at ligating tao ang nanliligaw sa'yo. Kung ako sa'yo, huwag mo nang patagilin pa ang paliligaw ni Sir. Sagutin mo na siya kaagad para hindi na siya makawala. Sira. Pwede ba namang sagutin ko na siya kaagad? Nang hindi ko pa nakikilala ng lubusan? Ano pa bang hanapin mo kay Sir? Gwapo, may matatag na trabaho, mabait, at higit sa lahat, single. Huwag ka nga susol. Hindi lang naman si Sir ang nanliligaw sa akin eh. Alam ko, pero kung ako sa'yo, si Sir na lang ang piliin mo. Kasi kilala mo na ang kanyang pagkatao. Teka, kailan pa ba siya nanliligaw sa'yo? Mag-iisang ba na siguro? Oh, kaya pala. Ang titigan ninyo ay ang lagkit. Parang malagkit. Ikaw talaga kung ano-anong napapansin mo, no? Hindi naman. Oh, ayan na si Sir. Papalapit. Ha? Oo nga, Tahimik kaya ka lang dyan, ha? tumigil ka. Tahimik ka lang. Sige nga. Oh, girls. Morning na ba kayo dyan? Hindi naman. Nawiwiling nga kami ni Sofia na pagmasdan ang kagandahan ng lugar na ito eh. Siya nga pala. Kumusta? Na-i-close mo na ba ang deal ninyong dalawa ng kliyente mo? Siyempre, ako pa. Magiging manager ba ako? Hindi ako magaling. At bilang pambawi ko sa inyo sa pagsama at paghihintay ninyo sa akin, ititreat ko kayong dalawa sa isang first class na restaurant ng bayan ito. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano pa bang dahilan? At naririto ka na naman sa bahay. Tinapat na kita. Hindi ba na may nobyo na ako? Di ba't sinabi ko rin sa'yo? Natitigil lamang ako ng paliligaw sa'yo kung kasal na kayo ng lalaki yun. Bahala ka. Pero huwag mo akong sisisihin kung walang patutunguhan ang panliligaw mo sa akin. Mahal kita, Lita. At kaya kong patunayan yun sa'yo. Paano? Pagkakasalan kita sa oras na tanggapin mo ang pag-ibig ko. Wala na si Marlon. May kaya sa buhay at may tsura din si Marlon. Kaya lang, maraming bisyo. Kung sa kakayahan na ibigay lahat sa akin ng gusto ko, ay pareho sila ni Hill, na may kakayang ibigay ang mga luho ko. Kaya lang, parang mas angat sa kanya si Hill dahil may matatag itong anak buhay. At subok ko na rin ang pagmamasaki ni Hill. Sino nga kaya sa kanilang dalawa? Ni Hill at Marlon ang sasagutin ko. Si Hill na may matatag na trabaho? O si Marlon na kahit hindi magtrabaho ay kayang ibigay sa akin ang mga luho ko sa buhay? Ano na naman ba itong dala mo, Senya? Kararating lamang po ni Kuya galing ng New York. Marami po siyang dala at sobra po sa amin ni ate, kaya naisipan ko po kayong bahaginan. Ang batang ito, oo. Nag-abala pa. Palit lang po na bagay ho yan. Sige po, aalis na po ako. Ano? Aalis ka na. Hindi mo na ba hihintaying magising si Hel? Sabado ngayon, wala siyang trabaho. Aasikasuhin ko pa po kasi ang mga gamit ni Kuya eh. Hindi bale, marami pa po namang araw eh. Sige po, aalis na po ako. Sige. Maraming salamat ulit dito, ha? Wala pong anuman. Ay, nako. Batang ito, oo. Kahit ano-ano, basta maisipan niyang ibigay sa akin. Binibigay. Sino po ba yung kausap ninyo at ang aga-aga ay naririto sa bahay? Si Senya yun, anak. At alam mo, dumating na pala si Basti na kuya niya. At ang dami daw dala. Heto nga't binahagian na naman tayo eh. Inay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo
Huwag na po kayong tumanggap ng kahit ano mula kay Senya. Ha? Eh bakit naman anak? Eh dahil baka aasa pa siya sa akin. May iba na akong gusto. At hindi si Senya. Ano? Heto ang hirap. Kung may iisang kaibigan sa opisinang pinagtatrabahuhan, kung nawala, wala akong kasama. Tita, Sir, naririyan ko na pala. wala si Sofia. Halika na, namabay ka na sa akin. Hindi mo ba nakakahiya sa mga kasama ko sa trabaho? At bakit naman nakakahiya? Wala na tayo sa loob ng opisina, labasan na. Wala na tayong pananagutan. Sa mga kasamaan ko, siguradong pagchichismisan nila ako. Hayaan mo silang pagchismisan ka. Ang mahalaga, wala tayong ginagawang masama. O tara na, at ihahatid na kita sa bahay ninyo. Ano ka mo? Aalis ka na? Anong ibig mong sabihin na aalis ka na eh? Kararating mo pa lang ngayon? Aprobado na yung petisyon ni na mama para sa akin na nasa Amerika. Doon ako titira. Maliban lamang kung Kung ano? tatanggapin mo ang pag-ibig ko ngayon. At kahit may ticket na ako papuntang Amerika, hindi ako tutuloy. Ikinalulungkot ko, pero nakapagpasya na ako. Wala akong nararamdaman kahit anong damdamin para sa iyo. Kung gano'n, ito na yung huli nating pagkikita. Sana ay maintindihan mo ko, Marlon. Hindi kita mahal dahil may iba na nagpapatibok ng aking puso. Naiintindihan kita. Sana ay manatili tayong magkaibigan sa kabila ng lahat. Oo naman. O paano? Hindi na ako magtatagal. Dahil aayusin pa mga damit na dadalhin ko. Maligayang paglalakbay sa iyong nalalapit na paglalaya. Salamat. Makakaasa ka na hindi na kita gagambalain. Ano? Nang ibang bansa na si Marlon? Oo, mabuti na rin yun para wala nang mangungulit sa akin. Teka, hindi ka man lang nanghihinayang na hindi tanggapin ang alok na pag-ibig sa'yo ni Marlon? Abay, may kaya sa buhay ang pamilya ni Marlon. May kaya nga sa buhay, pero umaasa naman sa magulang. Aanin ko ang pag-abroad niya kung wala namang patutunguhan ang buhay niya dahil sumasandal lamang sa magulang. Sa bagay, tama ka dyan. At malamang, kaya mo binasti na si Marlon dahil sinagot mo na sir. Tama ba ako? Oo, sana ay hindi ako nagkamaling piliin siya. Hindi ka talaga nagkamaling piliin siya dahil isa siyang responsableng tao. Bukod sa gwapo, mabait, at may matatag pang hanap buhay. Saan ka pa, hindi ba? Yan nga rin ang iniisip ko kung bakit tinanggap ko na ang inaalok niyang pag-ibig. Napakaganda naman ng lugar na ito. Parang paraiso. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Lahat ng ibinibigay at ginagawa mo para sa akin ay nagugustuhan ko eh. Kulang pa nga yan kung tutuusin eh. Dahil gusto ko, yung lagi kang masaya sa piling ko. Mahal na mahal kita, Lita. At wala akong hindi gagawin para sa'yo. Dahil ikaw ang buhay ko. Ako rin, Hale. Ikaw lamang ang nagpapaikot ng aking mundo. Kung ganun, ay ito na siguro ang panahong matagal ko nang pinaghandaan. Ano yun? Will you marry me, Lita? Ha? Hale? Tatanggapin mo bang alok kong pakasalan ako? Sa palagay mo? Gusto kong marinig sa'yo mismo ang pagtanggap mo sa alok kung pakasalan ka. Hindi kaya ako magsisisi sa huli? Yan ang sinisiguro ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Kung ganon, kailan ka mamamanhikan? Mamanhikan ka agad. Hindi ko pa nga narinig ang pagtanggap mo sa alok kong kasal sa'yo eh. Hindi pa ba sapat na sagot ang pagtatanong ko kung kailan kayo mamamanhikan sa amin? Okay, mamamanhikan ako sa inyo sa lalong madaling panahon. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na. Katakataka pa ba yan, inay? 25 anyos na ako. Ay, sino namang babaeng yan? Empleyada sa opisinang pinagtatrabahuan ko. Ang dali naman. May nangyari na ba sa inyo ng babaeng yan? At bakit minamadali ka niya?
Wala pa ho. Bakit kanya minabadali, ha? Hindi naman ho siya ang nagmamadali. Kundi ako. Dahil gusto ko na hong malagay sa tahimik. Ang lagay pala niyan magulo ang buhay mo sa piling ng ina mo. Ganun ba? Inay naman, alam ninyo na hindi yan ang ibig kong sabihin. Bakit nagmamadali? Kilala mo na ba ang babaeng yan? Anong klase ang kanyang pamilya? Taga saan siya? Inay, una, mahal ko si Lita. At kahit ano pang klaseng pamilya mayroon siya, tatanggapin ko. Ganun pa man, para sa ikakapanatag ng inyong kalooban. Galing sa pamilya si Lita na kahit mahirap lamang sila, mabubuting tao naman sila. Ay nako, 25 anyos ka pa lang. Marami pang babae ang darating sa buhay mo. Kaya wag ka sanang magmadali. Pero inay, nangako na ho ako kay Lita na mamamanhikan na ho tayo. Hindi mamanhikan kang mag-isa mo. Inay, Kung si Senya lang sana ang kakasalan mo, ipapakatay ko na yung baka natin para sa kasal mo. Kaso hindi naman si Senya pala. Kaya hindi ako makakapunta dyan sa pamamanhikan mo. pero inay, Ayoko ng ibang babae sa buhay mo. Gusto ko si Senya lang. At kung hindi si Senya ang pakakasalan mo, mamanhikan kang mag-isa mo. Ay, natutuwa ako at kumpleto ang inyong pamilya sa pamamanhikang ito ni Hel. Balae. Ganun pa man. Ang sabi ko nga dito kay Hel, baka nabibigla lamang siya. May 25 anyos pa lang siya. Baka naman hindi pa siya nagsawa sa buhay binata. Wala na tayong magagawa dyan, Balae. Gusto nang mag-asawa Please, kung ganun pag-uusapan na natin kung ano ang dapat nating gawin sa plano nilang pagpapakasal. Ano pa nga bang magagawa natin, Balae? Kapwa natin mahal ang mga anak natin. At gawin natin ang nararapat para sa kanilang pag-ibigan. Tama ka dyan, Balae. Teka, Balae. Nasaan ba ang anak ko? Naroon sa kusina. Malamang itinawag siya ni Hil. Oh, naririnig na pala siya. Yung kasama ni Hil, anak ko yan, Balae. Anak, magbigay ka lang ka sa magiging biyanan mo. Manong po at magandang hapon po. Biglang nilagay sa likuran niya ang kanyang kamay. inay, abutin po ninyo ang kamay ni Lita. Nagmamano po siya. Pasensya ka na, sweetheart, ha? At natural na siguro ang inay sa angkin mong kagandahan. Inay? Inay? Teka, parang namumukhaan ko ang babaeng ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga. Oh, inay. Ano yun, anak? Nagmamano po si Lita. Iabot ho ninyo ang inyong kamay. Kahit hindi naman uso ngayon ang pagmamano Kasi karamihan sa mga kabataan ngayon ay mga bastos na. Inay. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano naman ho bang ginawa ninyo sa asawa ko, inay? Anong ginawa ka mo? Ano na naman ba ang sinumbong ng asawa mo? Yang ang hirap sa'yo Wala nang ibang ginawa, kundi ang isumbong ako sa'yo. At ikaw naman na tanga, naniniwala ka kaagad. Isang sumbong lang ng magaling mong asawa, pinapaniwalaan mo na kaagad. Ano ba naman kayo, inay? Hanggang ngayon pa ba, hindi niyo pa rin matanggap na manugang si Lita? Talagang hindi. Dahil hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin kung paano niya ako sungitan. Pero matagal na ho yun, inay. Kaya na nga ho, at may mga apo na kayo. Yun na nga Ang tagal ng panahon yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ugali ng asawa mo. Dala-dala pa rin ang ugali niyang balasubas. Walang respeto.
paano naman niya kayo re-respetuhin kung hindi niyo siya nire-respeto? Ang lagay pala niyan eh. Ako pa ang magpapakumbaba sa kanya. Ganun ba? Ako itong matanda. Ako itong nanay mo. Ako pa ang lalapit sa kanya para humingi ng pasensya. Ganun ba gusto mong gawin ko, ha? Eh kung yun ang katatahimik ng lahat, bakit hindi? Tanga! Yan ang sinuturo ng magaling mong asawa. Ang turuan ka na pati ako na magulang mo ay wawalang hiyain niya. Inay, ang gusto ko lang namang mangyari, kayo yung matanda. Kaya ang mas mahabang pasensya. Kaya kayo na lamang ang magbigay daan sa kanya. Total, bata pa naman siya. Ayun! Ang galing ng katwiran mo. Katwirang baluktot! Ano ba yung asawa ko? Para luluhuran ko, ha? Diyos ba siya? Ay, nako. Umuwi ka na. Baka maibato ko pa itong sandok na hawak-hawak ko. Umalis ka na! Kita mo? Di tama ang sinabi ko. Pinagalitan ko na nga'y pinalayas pa sa bahay niyo. Hindi naman ako pinalayas ng inay. Gusto lamang niyang layuan ko siya para hindi niya ako masaktan. Ikaw naman kasi, sinabi ko na ngang huwag mo na siyang lapitan eh. Lapit ka pa rin ng lapit. Eh, siyempre naman, nanay ko yun. Hindi naman pwedeng lalayuan ko siya. Ang ibig kong sabihin, huwag mo nang pansinin ang inay mo. Ano? Hindi ko napapansinin ang inay ko? Oo, kaya lumalaki ang ulo ng inay mo. Dahil kunting kibot lamang niya, sinusuyo mo na siya. Eh, anong gusto mong gawin ko? Ayan ko kayong nag-aaway lagi na parang aso't pusa. Ay ba, yung tatanda na ninyo. Hindi na kayo mga bata pa. Ay nako, yun na nga eh. Pareho na kaming matatanda. Kaya hayaan mo na kasi sa ginagawa namin. At huwag ka nang makisaw-saw pa. Para hindi tayo mag-away. Hi! Sophia, friend. Ang tagal natin hindi nagkita. Oo nga eh. Miss na rin kita, friend, kaya ako nandito. Ikaw lang ba ang nakamiss sa akin? Miss din kita, no? Halika, pasok ka. Salamat! O ano, kumusta ka na? Tumaba ka yata. Kumusta ng buhay mag-asawa? Ay, heto. Tulad ng sinabi mo, tumataba. Ikaw, kumusta ka na? Nag-asawa ka na ba? Yun na nga eh, kaya nandito ako para imbitahan ka sa kasal ko. Naku, salamat naman. At nakatagpo ka na ng lalaking magmamahal sa'yo. Oh, kailan ang kasal? Mga 4 na buwan mula ngayon. Ikakasal na kami. Kumusta naman ang magiging mga in-laws mo? Okay ba naman sila sa'yo? Hindi ba sila katulad ng biyenan ko? Nauubod ng taray at sungit? Hoy, huwag kayong maingay. Baka marinig ka ng biyanan mo. Labot ka. Hay nako. Nasaan na naman kaya ang mga batang yon? Tanghaling tapat, nagsisipaglaro. Sa halip na matulog dahil wala silang pasok pero ang maglaro ang ginagawa. Papaano naman kasi? May ina silang naturingan. Wala namang pakialam sa kanila. Ay, naku, ayan na naman. Biruin mo, wala nang ginawang mabuti sa akin ang ginangkong yon. Kundi talakan ako. Nagsarili na nga kami ng bahay. Nakikialam pa rin. Uy, huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Hayaan mong marinig niya. Nang mahimasmasan sa mga pinanggagawa niya sa akin. At isa pa, hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Dahil hindi naman siya kinakampihan ng asawa ko. Yun na nga eh. Hindi na nga siya kinakampihan ng asawa mo. Huwag mo namang abusuhin. Madalas nga siyang mapahiya mismo sa asawa ko eh. Dahil ipinagtatanggol ako ng asawa ko. Kaya nga, hindi porkit hindi kinakampihan nila ang nanay niya eh. Sasamantalahin mo naman. Mabuti nga sa kanya. Fren, ano ka ba? Matanda na siya. Isa pa, nanay siya ng asawa mo. Ang sabihin mo, pasalamat siya at nakakapagtimpi pa ako. Dahil kung hindi, matagal ko nang sinabunutan at inginodngod sa lupa ang pagmumukha niya. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan ang biyanan mo. Alam mo ba kung ano ang sadya ko sa'yo dito, ha? Oh, ano? Nagbalikbayan na si Marlon. At alam mo, ang gwapo niya ngayon. Walang pinagbago ang kanyang itsura. Talaga? Oo, ang totoo nga niyan eh. Siya ang best man ko. Ano? Oo, alam mo kung bakit? Best friend niya ang lalaking mapapangasawa ko. Iba na, umagang-umagay, naligo ka. Anong meron?
Opening ng pinakabagong mall. Kaya aagahan ko para hindi ako nasa hulihan. Alam mo naman, unahan sa pila. Alam mo, ayaw na ayaw ko ang nakikipila. Ano bang bibilhin mo? Bibili ako ng pang Noche Buena natin. Ang aga namang pamimili ng Noche Buena yan ah. Mas mababa kasi ang presyo pag malayo pang okasyon. Oh, may ipapabili ka ba? Wala naman. Siya nga pala. Ilang araw ko nang napapansin na hindi ko nakikita ang inay dito sa bahay ah. May sakit ba siya? Malay ko. Baka ba naman? Hindi mo man lang ba kukumustahin kung anong lagay niya? Naririto ka lang naman sa bahay. Bakit ko pa siya kukumustahin? Naririyan lang naman siya sa bahay niya. Nakita mo na nasa bahay? Oo. Nakita ko pa nga bumili ng bangus doon sa nagtitinda ng gulay eh. Bakit hindi siya pumupunta dito? Dati-rati pumupunta siya dito pag ganitong umaga. Mabuti na nga yung hindi siya pumupunta rito eh. Wala namang gagawin dito kundi magtalak lang. Gita, baka nakakalimutan mo. Nainay ko ang pinagsasalitan mo. Oo na, inay mo. Na kung inay mo. Makaalis na nga bago pa tuluyang masira ang araw ko. Bakit nga kaya hindi pumupunta dito ang inay? Dati-rati, kahit nagagalit ako sa kanya, pumupunta pa rin dito. Ngayon mag-iisang linggo nang hindi napapansin pumupunta dito. Kaya nga't pupuntahan ko sa bahay. Hindi bale, at linggo naman ngayon. Anong ulam niyo, Nay? Pagsandok ka dyan ng pagkain mo kung nagugutom ka. Tosino, tuyo at ginisang kamatis at sinangag na kanin. Mga paborito kong pagkain to ah. Hindi pa rin ako nilalapitan ng inay. Bakit kaya? Dati-rati, nagsasandok pa ako kung kakain ako dito. Wala pa palang bawas tong kanin sa kaldero. Ibig sabihin, hindi pa sila kumakain ng almusal. Inay, anong ginagawa ninyo? Hindi ako sinagot. Inay, kumain na ho ba kayo? Hindi pa rin ako sinasagot. Nay, naririnig niyo ba ako? Naririnig ba ako ng ano? Nabibingi na siya. Bakit kaya? Teka, lalapitan ko na siya. Baka nga nabibingi na siya dahil matanda na siya. Inay, ano pa bang ginagawa ninyo? Tara't sabihin na tayong kumain. Hindi pa kayo kumakain eh. Kumain ka na kung nagugutom ka. Pero hindi pa po kayo kumakain. Sabihin na tayo. Huwag mo na akong intindihin. Ang inay naman oo. Ngayon nga lang ko naririto sa bahay. Hindi niyo pa ako sasabayan sa pagkain. Para ano pa? Wala namang patutunguhan ang pagsasabay nating kumain eh. Anong walang patutunguhan? Magbabanding nga tayo. At medyo matagal ko na kayong hindi nakakasabay sa pagkain. Kumain ka na nga. Ang dami-dami mong sinasabi. Inay, please naman. Inay, please ka dyan. Kumain ka na. Kung may gagawin pa. Iiyak po ba kayo? Hindi. Bakit naman ako iiyak? Bakit ganyan ang boses ninyo? Parang umiiyak kayo. Ano naman kung iiyak ako? Ano bang pakialam mo? May pamilya ka na, hindi ba? Wala ka na bang pakialam sa akin, hindi ba? Ano ba yung pinagsasabi nyo, Nay? May problema ho ba kayo sa akin? Kung meron, sabihin ninyo. Sige na, Nay. Ang ganda-ganda naman dito. Napakatahimik. Malay si ingay ng sasakyan at ng mga tao. Oo. Ang ganda-ganda nga eh. Sing ganda mo. Bola. Hindi kita binubula. Alam mong totoo sinasabi ko. Kaya lang eh. Kaya lang, ano? Ang gaga namang date ito. Hindi ko masabing romantic date eh. Kaysa naman hindi ako makarating dito ng ganitong oras na magkita tayo. Hindi pa mahalata ni Hill na nakikipagkita ko sa isang lalaki. Ang mabuti pa, libutin natin ang lugar na ito para hindi sayang ang pagpunta natin dito. Napakaganda talaga at napakatahimik. Nagustuhan mo ba? Sino hindi magkakagusto nito eh? Mala paraiso ang dating.
Hinanap ko talaga ang ganitong lugar para sa'yo, Lita. Siya nga pala. Para sa'yo. Ano ito? Buksan mo. Gintong kwintas. Para sa'yo yan. Para sa akin? Bakit? Anong bakit? Magbubuti pa. Ilabas mo na yung kwintas at isusuot ko sa line mo. Ano? Pinaunlakan ni Lita ang pag-anyaya mo sa kanya? Oo. Hindi naman kami magagalit ni Lita eh. Nang umalis ako noon dito. Oo nga. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi man kayo magkagalit, pero syempre, may asawa na siya. Niyaya ko naman siya. For old time's sake. At sumama naman siya sa akin. Hindi ko naman siya pinilit. Akala ko hindi siya sasama sa'yo dahil una, may asawa na siya. At alam ko naman na tinanggihan niya ang alok mong pag-ibig sa kanya. Nagbabagong panahon. Kaya siguro, napag-isip-isip ni Lita na ako dapat ang lalaking pinagsalan niya. At hindi ang Hil na yon. Akala ko ba nagugutom ka? Bakit hindi ka na kumain ang makaalis ka na? Paano ko aalis kung nandiyan umiiyak kayo? At hindi pa rin yung sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit kayo umiiyak. Bakit nga mo ba kayo umiiyak? May problema ko ba kayo? Sabihin niyo sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi lang kumain ka na kung nagugutom ka at umuwi ka na sa inyo. Nay, alam kong ayaw ninyo akong pauwiin. Kilala ko ho kayo. Hindi kayo ganyan sa akin. Huwag mo na nga akong pansinin. Kaya ko to. Nakaya kong mag-isa nung wala ng tatay mo. Kaya makakaya ko ito kahit mag-isa lang ako ngayon. Pero hindi kayo mag-isa, inay. Hindi kayo nag-iisa. Naririto kami ng mga anak ninyo. Naririto ako. Nandito ka nga. Pero hindi ko naman nararamdaman ang presensya mo. Anong ibig ninyong sabihin, inay? Umuwi ka na. At baka malaman na naman ang asawa mo na nandito ka. Mag-aaway na naman kayo. Wala pa nga ho siya eh. Na naman. Nasaan ang asawa mo? Saan siya nagpunta? Hindi ko nga ho alam eh. Wala na ho siya sa pag-uwi ko. Gabi na. Ano ba naman yung asawa mo? May asawang tao eh. Hindi mahagilap sa bahay ninyo. May talaga yatang nagkamali ka ng napag-asawa. Inay, tama na ho. May asawa na akong tao, kaya tigilan na ninyo ako. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Marlon, hindi tamang naririto tayong dalawa sa iisang kwarto. May asawa na ako. Ikaw lang ang may asawa. Ako, wala pa. Marlon, Kala ko, Marlon. kaya kong kalimutan ka. Nagkamali ako, Lita. Hindi ko pala kayang malimutan ka. Ikaw pa rin ang babaeng tinitibok ng puso ko. Mahal na mahal kita, Lita. Sa kabila ng pagtanggi mo sa pag-ibig ko noon sa'yo. Marlon, hindi tama ang ginagawa mo. At ano ang tama? Ang patuloy na pigilan ng sarili ko. Ginawa ko ng lahat, Lita, ang dapat kong gawin. Nilayuan kita. Pero nanatiling ikaw ang tinitibok ng puso ko hanggang ngayon. Kung paano kita minahal noon, ganun pa rin hanggang ngayon. At lalong tumitindi ang pag-ibig ko sa'yo. Marlon, hindi tama ang ginagawa mo. Kung sasabihin mo na. Pero kung mananatiling hindi ito mali. Dahil walang mali sa pag-ibig. Marlon. Lita. Lita. Ay, ang ganda ng umaga. Napaka-aliwalas. Ay, ano na naman kaya ang lulutuin kong pagkain para sa amin ng apo ko? Magluluto na lang ako siguro ng... Si Lita ba itong dumarating? Naggaling sa pumaradang tricycle. Si Lita nga. Umalis pa ito ng madaling araw at ngayon lang uuwi. Kauuwi lang niya ngayong umaga. Mula pa kahapon na umalis.
Ay, Saan ka natulog kagabi, ha? Ah. Saan? Ano ka ba naman? Kararating ko lang. Bubungaan mo na naman ako? Sagutin mo muna ako. Saan ka galing? At saan ka natulog kagabi? Kung ganun, kauuwi nga lang ni Lita ngayon. At sa ibang bahay siya natulog. Oh, kumain ka muna bago ka pumasok sa trabaho mo. Anak, may kausap ba ako? Hindi na ako kakain. Bigyan niyo lang sa akin ang susi ng single ng kapatid ko para makaalis na ako. Para hindi na ako malit sa opisina. Ano bang nangyari sa kotse mo? Nasa talyer pa po, inay. Teka, dito lamang niya inilagay sa taas ng ref eh. Oh, ito pala. Pakisabi na lang na kunin na lamang sa opisina kung gagamitin niya. Pero sunduin niya ako mamayang hapon. Oo. Teka nga muna. Maalala ko pala. Saan ba galing yung asawa mo at umaga nang umuwi? Pwede mo ba, inay? Huwag na kayong makibilang pa sa mga martis na mahilig na pag-usapan ang buhay ng may buhay. Anak! Kung si Lita lang sana ang magagalit sa akin, okay lang. Pero ang anak ko ang nagalit sa akin eh. Tama na ho, Aling Adining. Nadamay lamang siguro kayo dahil sa galit ng asawa niya. Isipin mo kadugo ko. Sa halip na ako ang kampihan, mas kinampihan pang walang hiya niyang asawa. At buong pagmalaki pa niya itong ikikwento sa kanyang kaibigan. At ang mas masakit, hapon pa lamang ay umalis siya ng bahay. Pero umaga nang umuwi. At pag tinanong mo, ikaw pa ang mali. Pagpasensyan niyo na ho si Hil. Aburido lamang siya marahil dahil sa ginagawa ng asawa. Kung ikaw lang sana ang napangasawa ng anak ko, siguro hindi lamang siya masaya. Kundi pati ako, dahil alam kong magiging mabuti kang asawa. Huwag na po nating ungkatin ang nakaraan. Lalo lamang sasama ang loob nating pareho. Kung bakit kasi ang Litang yun pa ang pinakasalan na. Simula't simula pa ay ayoko na sa kanya. Oh, Hil! Nadalaw ka. Halika, pumasok ka. Salamat. Maupo ka. Oh, kumusta ka na? Teka, ano palang gusto mong mainom? Juice o kape? Wag na. Busog ako. Teka, may problema ba? Okay lamang ba na naririto ako? Oo naman. Ikaw lang naman ang umiilag sa akin noon eh. At maging ngayon eh, umiilag ka pa rin. Bakit ba? Hindi naman. Oo naman. Pwede ko ba namang gawin yun magkapit bahay tayo? Yun na nga eh. Magkapit bahay tayo. Pero bilang ko sa daliri ko ang mapagkakataong nagkakausap tayo. Busy lang ako sa trabaho. Teka, himala. Naririto ka ngayon. Kung hindi ako nagkakamali ng hinala may problema ka no? Nagtampo yata sa akin. Naramdam ko na nagtatampo siya sa akin. Sino? At bakit? Ginawa ko na pero ayaw magsalita. Parang umiiwas na. Ewan. Sino bang tinutukoy mo? Ang inay mo ba? Bakit hindi mo tanungin sa kanya? O kaya sa atin mo? Baka may sagot sa gumugulo sa isipan mo tungkol sa iyong ina. May alam ka ba? Meron o wala akong alam. Wala pa rin ako sa posisyon para magsalita. Kaya mas mabuti na kausapin mo siya o ang ate mo na siya makapagbibigay linaw sa iyong mga katanungan tungkol sa iyong ina. Oh, Aling Adiling, kayo pala. Pumasok po kayo. Salamat. Ito. Tanggapin mo itong bagong pitas sa mga tanim kong kamatis. Naku, nag-abala pa ho kayo. Anong nag-abala? Sinusuklian ko lamang ang mabubuting ginagawa mo sa akin. Wala ho yun. Kasiyahon ko na po ang ginagawa ko sa inyo. Ina na rin po kasi ang turing ko sa inyo dahil nga po maliit pa lang po ako nang maulila ako sa ina. Nagmana ka nga sa inay mo. Mabuting tao ang nanay mo. At tulad ng madalas kong mabanggit sa'yo noon,
best friend kami ng nanay mo. At dahil best friend kami, nang may panganak ka niya, agad niyang sinabi sa akin na gusto niyang maging magbalae kami. Ano ho? Oo, totoo yan. 2 taon na noon si Hale nang ipinanganak ka niya. Agad niyang sinabi sa akin na magiging magbalae daw kaming 2 balang araw. Pero, wala eh. Ibang babae ang pinakasalan ni Hale. Aling Adeline, wag na po kayong malungkot. Hindi man kayo naging magbalain ng inay, naririto naman po ako lagi. Kapitbahay po tayo. At isang tawag nyo lamang po sa akin, ay darating po ako. Ay nako, kung sana ikaw ang naging manugang ko, wala sana akong problema ngayon. At hindi sana ako nalulungkot. Ginabi ka. Bakit ngayon ka lang? Akala ko ba sa mall ka lamang pupunta? Saan ka galing? Pumunta nga ako sa mall. Pero habang namimili ako ng blouse ko biglang may lumapit sa akin. Si Carla pala, na dati kong kaklase sa high school Palibhasa, napakatagal na panahon ang hindi namin pagkikita Niyayin niya ako sa bahay niya. Kahit hayun, katakot-takot na pagkukwento ang nangyari. Oh, bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Oh, ito ang cellphone. Tawagan mo kung gusto mo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong ginawa mo laban kay Nay? Hayun! Nawala lamang ako sandali. At katakot-takot na intriga na naman pala ang magdadatnan ko. Ano naman bang insinumbong sa iyo ng inay mo, ha? Ano? Walang isinusumbong ang inay sa akin. Anong wala? Ano itong... Para ka namang investigador na nag-iimbestiga sa akin. Ang inay mo na naman pala ang dahilan ng pananahimik mo. Bakit? Ano naman ba ang sinumbong sa iyo ng inay mo? Ang hirap sa iyo? Mamasboy ka. Wala ka ng ibang pinakikinggan, kundi ang nanay mo. Alam mong hindi totoo ang sinasabi mo. Anong hindi totoo? At ano ang totoo? Ang sumbong ng inay mo? Walang isinusumbong sa akin ng inay. Yan. Yan lagi ang sinasabi niya. Kung ganon, bakit ka naman nag-aalboroto dyan? Kung gagawin ko sa itay mo ang ginagawa mo laban kay inay, anong gagawin mo? At ano ang mararamdaman mo? Wala naman akong ginagawa sa inay mo Nananahimik nga lang ako dito sa bahay. Hindi ko na nga siya pinapansin. Tapos, kung ano-ano na naman ang tinatay niyang kwento laban sa akin? Hindi gawain ng inay ko ang manahin ng kwento para manira lamang ng kanyang kapwa-tao. Hindi katulad mo, na ibinabandila mo ang mga bagay na dapat ay sa loob lamang sana ng pamilyang ito. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Ano? Ano ang sumbong ng inay mo sa'yo? Walang sinasabi ang inay sa akin. Kahit pinilit ko siyang magsalita, ay hindi siya nagsalita. Kasi ayaw na niyang magsumbong sa akin. Dahil wala namang pinapatunguhan ang pagsusumbong sa akin ng inay. Dahil ikaw naman ang kinakampihan ko. Ha? Okay lang sana kung magkwento ka sa mga ama, ina o mga kapatid mo. Mga kapamilya mo. Okay lang din na magkwento ka sa kaibigan mo. Dahil kaibigan mo naman kung totoo. At sana naman, huwag mo nang sadyang iparinig sa ina ko ang mga bagay na ikasasakit lamang ng kanyang kalooban. Dahil ang sakit na nararamdaman ng ina ko ay siyang sakit ding nararamdaman ko. Pasensya ka na. Narito ako ulit. Pero kung naabala kita, alis na lang ako. Hindi, ano ka ba? Okay lang. Mabuti nga, naririto ka Para may kakwentuhan naman ako. Nasaan ba ang ate mo? Bakit? Hindi mo pa ba alam? Na? Ang alin? Wala nang ate ko dito sa Pilipinas. Matagal na siyang nasa New York. Talaga? Oo. Ikaw kasi, wala ka nang inatupag kundi trabaho at bahay. Hindi mo na tuloy alam ang nangyayari sa kapaligiran mo. Ay teka, ang mabuti pa siguro, maglaro tayo sa computer para kahit naman paano ay mawala yung bigat sa dibdib mo. Umuwi ka pa. Saan ka ba galing? Oh, magsalita ka naman. At anong gusto mong sabihin ko? Nakampihan kita ulit? Alam mo, sa totoo lang, ginagawa ko lamang ang pagkampi sa'yo dahil alam ko na maiintindihan ako ng inay ko. Oo, totoo. Kinakampihan kita
Hindi dahil asawa kita, kundi para manatiling maayos ang pamilyang ito. Alam ko namang maiintindihan ako ng ina eh. Kahit na hayagan kitang ipagtanggol sa kanya. Dahil hindi ganoon kakitid ang isip ng inay ko. Pero ang ipamukha mo sa inay ko na mas kinakampihan kita at pinangangalandakan mo sa ibang tao ang pagkampi ko sa iyo, ibang usapan na. Ah, ganon. Inaaway mo ako dahil sa sumbong sa iyo ng inay mo. Pwes, magsama kayong mag-ina. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. At bakit wala akong pakialam? Asawa mo ko. Yun na nga eh. Asawa mo ko. Pero iba namang babae ang kinakampihan mo. Hindi basta babae lamang si inay. Ina ko siya. Pinagkakautawan ko ng buhay ko. At ako, ano ba ako sa'yo? Asawa mo ako. Higit ka niyo man. Ako ang dapat mong kampihan at ipagtanggol. Lita, ano ka ba? Hindi na makatwiran pang ginagawa mo. Anong hindi makatwiran? Asawa mo ko. Sa mata ng tao at batas, iisa tayo. Ay hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan na iiwan ng lalaki ang kanyang magulang para Hindi. pumisan sa asawa? Hoy Lita, huwag mo ang gamitin ang salita ng Diyos sa bagay na hindi mo iintindihan. Nasyan ka ba? Oo naman. Sasama ba ako ulit sa'yo kung hindi ako nasisihan? Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Iwanan mo ng kasama mo para araw-araw tayo na masisiyahan. Seryoso ako, Lita. Iwanan mo ng asawa mo at tayo na lang ang magsama. Isasama na lang kita sa Australia. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Umuwi ka pa. Saan ka ba galing? Hindi mo pwedeng paupuin mo muna ako bago mo ako talakan? Uwi ba ito ng matinong babae? At may asawang babae? Tignan mo nga ang oras. Alas 10 na ng gabi. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Wala na akong naririnig sa bahay nito, kundi galit mo. Bakit? Magagalit ba ako kung walang dahilan? Ang hirap sa iyo. Sinelmonan ka lamang ng ina mo, ay ako na lamang ang pinagbubuntunan mo ng inis mo. Walang kinalaman ang inay ko dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang pag-uwi mo ng ganitong oras ng gabi. Lumakad kami ng barkada ko. Nagpalipas lamang ako ng inis sa iyo. Ano? Nainis ka lamang sa akin? Ay umalis ka na. At uuwi ka ng kahit anong oras na gusto ko. Abay, may asawang tao ka na. Bakit ba akong nakikita mo lagi? Sinususuran ka na naman ng ina mo, no? Walang kinalaman ang inay ko dito. Huwag mong baguhin ang usapan. Saan ka magaling talaga, ha? Dingi ka ba? Sinabi nun sa iyong barkada ko ang kasama ko eh. Kung ayaw mong maniwala, di huwag! Ano na naman bang pinag-awayan ninyong mag-asawa? At dinig na dinig ko ang pag-aaway ninyong dalawa. Wala ho, inay. Mayroon lamang kaming hindi magkakaintindihan. Teka, nag-almusal ka na ba? Hindi pa ho. Tulog pa ho kasi si Lita eh. Ano pa nga ba ang asahan mo sa asawa mong yan? Ugod ng tamad, tanghaling tapat na natutulog pa rin hanggang ngayon. Samantalang may asawa siya at anak na dapat niyang asikasuhin. Inay, huwag na ho kayong maingay. Baka marinig pa kayo. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo pinagsasabihan niyang asawa mo. At pag ako ang nakialam, ayaw mo naman siyang pagsabihan. Siya ang pinagtatanggol mo. Abay, mahalin mo naman ang sarili mo, anak. Iba na ho ang pag-usapan natin, inay. Ano ho bang makakain dito sa inyo? Ayan sa lamesa. Tinakpan ko lang. Magprito ako ng daing na bangos. Kumain ka kung gusto mo. Dahil mamaya pa naman magigising yung pamangkin mo. May sinangag. Kung ayaw mo, magsaing ako. Dito ka na kumain, ha? Hen! Hen! Tinatawag ka ng asawa mo. Hayaan niyo siya, inay. Galing ka naman pala dyan sa kabilang bahay. Ano na naman ang ginawa mo dyan sa kabila? Bakit? Masama ba? Oo, masama. Dahil sa tuwing nanggagaling ka dyan, sa kabilang bahay, ay inaaway mo ko. Paano? Mas pinaniniwalaan mo pa ang sinasabi ng inay mo kaysa ako na asawa mo. Pwede ba? Kung wala ka ng respeto sa akin na asawa mo, kahit man lang respeto sa magulang ko ang ibigay mo. At bakit ko re-respetuhin ang mga taong wala nang ginawa kundi pagchismisan ako? Ano bang pinagsasabi mo? Walang nagchichismis sa'yo. Anong wala? Galing ka dyan sa bahay ng magulang mo, hindi ba? Nasisiguro ko, ako na naman ang bukang bibig ng magaling mong ina
na wala nang ginawa kundi ipagkalat ako. Wala sabing sinasabing masamang inay. Oh, hayan. Yang ginagawa mo. Maliwanag na kinakampihan mo na naman ang ina mo. At anong gusto mong sabihin ko? Nakampihan kita ulit? Alam mo, sa totoo lang, ginagawa ko lamang ang pagkampi sa'yo dahil alam ko na maiintindihan ako ng inay ko. Oo, totoo, kinakampihan kita. Hindi dahil asawa kita, kundi para manatiling maayos ang pamilyang ito. Oh, di umamin ka rin? Nagiging imposible ka na talaga, Lita. Sige, kampihan mo ng inay mo na kahit ako ang asawa mo, ay ang inay mo pa rin ang kinakampihan mo. Alam mo, sumusobra ka na eh. At anong gusto mo? Itakwil ko ang sarili kong magulang? Higit sa lahat, ikaw ang magtatanggol sa akin. Pero ano ang ginagawa mo? Kinakampihan mo ang ina mo na gumagaw ng kwento laban sa akin. Alam mong hindi totoo yan. Alam mong simulat sa pulay, ikaw laging kinakampihan ko. At kahit na mali ka, ipinapakita ko pa rin sa magulang ko na sa'yo ako kumakampi dahil asawa kita. At kahit na alam kong nasasaktan ko na ang magulang ko, ikaw pa rin ang pinagtatanggol ko. Pero hindi ibig sabihin nun na sinasang-ayunan ko na ang mga katwiran mo. Alam ko namang maiintindihan ako ng inay kahit na hayagan kitang ipagtatanggol sa kanya dahil hindi ganoon kakitid ang isip ng ina ko. Ah, ganon. Inaaway mo ko dahil sa sumbong sa iyo ng inay mo. Pwes, magsama kayong mag-ina. At saan ka pupunta? Hoy, Lisa! Saan ka pupunta? Hindi sa kinakampihan ko si Hel. Pero mali naman kasi ang ginagawa mo, anak. Kaya ang mabuti pa sigurong gawin mo. Umuwi ka. At humingi ka ng tawad. Sabihanan mo. Ano? Ako pa ngayon ang hihingi ng paumanhin? Ako itong inaaway ng asawa ko dahil sa biyanan ko. Natural lamang. Naaawayin ka ng asawa mo dahil ina niya ang pinag-uusapan dito. Pero asawa niya ako, itay. Ako ang dapat niyang kampihan at ipagtanggol dahil asawa niya ako. Kasal kami. Ang ibig mo bang sabihin pinamimili mo si Hel sa pagitan ninyong magbiyanan? Anak, ang asawa lamang si Hel. At kahit na bumukol na kayo, ay hindi pa rin nangangahulugan na nawala na ang relasyon nilang mag-ina. Nag-asawa rin lang? Kung ganon, hindi na niya ako kayang ipagtanggol. Bakit? Ilang beses ka naman niyang iniwan. At kaya nga sila hindi nagkakaintindihang mag-ina dahil sa pagkampi niya sa'yo. Pero hindi naman nangangahulugan na lagi ka na lamang kakampihan at ipagtatanggol ng asawa mo. Baka nakakalimutan mo, anak. Pwedeng mapalitan ang asawa pero kailanman ay hindi maaring palitan ang magulang. Ewan ko sa'yo. Tingnan mo, baka yung asawa mo na yan. At bakit ko siya pagbubuksan? At kung sakali mang siya na yan, sabihin ninyo wala ako. Naikwento nga sa akin ni Lita ang lahat ng nangyayari, Hel. At hindi ko siya kinukonsinte. Kaya, puntahan mo lamang siya doon sa kwarto niya at kausapin mo. Sige po, itay. Salamat po. Oh, Lita, sweetheart, halika na. Umuwi ka na sa atin. anong ginagawa mo dito? Umalis ka na nga at magsama kayo ng inay mo. Okay, inaamin ko. Nabigla lamang ako. Siyempre, magulang ko yun. Natural lang naman siguro na pagtatanggol ko siya. Ah, ganon. Nanay mo siya. Kaya natural lang na ipagtanggol mo. Ako, ano ba ako sa'yo? Asawa mo ko. At kung mayroon kang dapat protektahan at kampihan, ako yon. Dahil asawa mo ko. Oo na. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Pasensya ka na. Nabigla lamang ako. Nabigla lamang ako. Ang sabihin mo, pangalan lamang ako sa'yo, sa ina mo. Kaya umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Ano ka ba naman? Maliit lang na bagay pinapalaki mo. Sino bang nang aaway sa akin? Kararating ko lang sa bahay, tapos aawayan mo na lamang ko nang dahil lamang sa nanay mo na nagkukunwaring inaapi ko. At ikaw naman na mabos boy, naniwala naman agad sa kanya.
Kaya nga humihingi na nga ako ng pahumanhin sa'yo. Sige na, halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Umuwi kang mag-isa mo at magsama kayo ng inay mo. Ano po? Umalis na naman si Lita? Oo, pero nandun siya sa bahay ng kanyang ama. Ganun ho ba? Nagpapalipas lang siguro ng sama ng loob kaya siya naroon sa bahay ng magulang niya. Ay, para nga akong nabunutan ng tinik ng umalis ng bahay. Kaso itong anak ko, ewan ko ba kung anong pinakain sa kanya. At takot na takot mawala ang babaeng yon. Mahal nga niya siguro talaga si Lita, kaya kahit anong pagkakamali, pinapalampas na lang. Ewan ko ba kay Hil? Dahil kung ako lang ang masusunod, matagal ko nang pinalayas ang babaeng yon. Sige na, umuwi ka na sa bahay. Kawawa ang mga bata kung wala silang makakasamang ina. Mangako ka muna. Nasusundin mo lahat ng sasabihin ko. Oo, nangangako ako. Basta umuwi ka lang. Talaga? Hindi mo nakakampihan pa ang nanay mo? At sa akin ka laging maniniwala? Oh, tingnan mo. Hindi ka na naman sumasagot. Mas mahalaga talaga ang nanay mo kesa sa akin, no? Ano ka ba? Pagtatalunan ba na naman natin ang bagay na yan? Asawa kita at nagtitiwala ako sa'yo. Mangako ka muna sa akin na ako lamang ang paniniwalaan mo at pagtitiwalaan mo. Lita, mahal kita at inuulit ko. Mahal kita at hindi yun magbabago. Kaya sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo sa bahay dahil naghihintay ang mga bata. Hindi ka pa nangangako Anong ipapangako ko sa'yo? na hindi ka napupunta sa bahay ng nanay mo at hindi mo na siya kakausapin pa. Pwede ba naman yun? Kapitbahay natin si inay. At isa pa inay ko yun. Okay. Kung ayaw mo, di buwag. Umuwi kang mag-isa mo ngayon. Ano ka ba naman? Wala ka na sa katwiran. Hindi pwede yung sinasabi mo na hindi ko nakakausapin ang inay ko. Okay. Ganito na naman. Pwede mong kausapin ang inay mo. Pero, huwag kang pupunta sa bahay nila. Ano? Di ganoon din yun. Pwede ba namang hindi ako pupunta sa bahay nila? Magkapit-bahay lamang tayo. Mahal ko ang asawa ko, inay. Mahal. Umaabuso na yung asawa mo. Kailan mo ba imumulat ang mga mata mo, ha? Kailan? Paglugmok ka na at hindi ka na makagulapay pa dahil wala ka ng sariling lakas lumaban sa buhay. Maupo ka na sa lamesa kung ganon at ipaghahanda kita ng pagkain mo. Alam ko gutom na gutom ka na. Inay, galit pa rin ho ba kayo sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo? Nagtatampo, oo. Pero ang magalit sa'yo o sa iba pang kapatid mo, yun ang hindi mangyayari. Dahil mga anak ko kayo at hindi ako pwedeng magalit sa inyo. Ano? Pupunta si Marlon dito sa bahay? Anong gagawin niya dito? Wala. Gusto ko lamang na magkita kami. Ano? Ginamit mo pa ako talaga sa pagtatampo ninyong dalawa. Baka kasi may ibang makakita sa amin. Kung magkikita kami ulit sa labas. At least, kung dito sa bahay mo wala silang masasabi. Dahil alam nilang kaibigan mo siya. Pero ako malalagay sa kalanganin kung dito kayo magtatagpong dalawa. Kung ikaw mismo ang magsasabi sa kanila, talagang yan ang isipin nila. Pero syempre, ayaw mo, hindi ba? Ikaw talaga, oo. May asawa ka ng tao. Baka kung anong sabihin sa akin ng asawa mo. Oh, yan. May kumakatok. Buksan mo na. Si Marlon na yan. Ikaw talaga. Kung hindi lamang kita kaibigan, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ikaw pala, Marlon. Halika. Pumasok ka. Pasensya ka na, ha. Ngayon lang kasi sinabi ni Lita na darating ko, Salamat. May dala pala akong mga prutas. Panghimagas natin pagkatapos natin mananghalian. Ano? Dito kayo kakain? Nako, hindi pa ako nakakapamalengke. Walang laman ang ref namin, Huwag kang mag-alala, friend. Tumawag na ako kanina sa isang restaurant. Papatilibot ko na lamang ang pananghalian natin para hindi na tayo mapapagod pang magluto.
no? Enjoy talaga ang buhay. Kung si Marlon kasama ko, hindi ko mararamdaman ng problema kung magkasama kami. Naririto na pala ako sa amin. Mama, pakitabi lang. Ay, nako. Heto ang hirap. Pag ginagawa ang kalsada, hindi makapasok sa bakuran ang tricycle. Teka, si Hil yung nakikita ko na nasa bakuran ng bahay ng kanyang inay. Ang walang hiya. Sinuwi na naman akong gusto ko. Nag-usap na naman kami Nangako siyang hindi siya pupunta sa bahay sa kabila. Pumunta pa rin. Magkikita ng lalaking to. Makikita niya. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano naman ang masama kung pupunta ako sa bahay ni inay? Magulang ko naman yun. Anong masama? Tinatanong mo pa. Pwes, masama dahil sa tuwing kausap mo ang nanay mo, ay inaaway mo ko. Paano? Kasi naniniwala ka sa isinusumbong ng inay mo kahit hindi naman totoo. Isa pa, hindi ba't nangako ka sa akin na hindi ka napupunta sa kanila? Oh, bakit pumunta ka ngayon? Nangako lamang ako para umuwi ka lang. Ganun. Para lamang pala ako umuwi. Kung ganun, niloko mo ko. Pwes, magsama kayong mag-ina. Rita, ano ka ba? Parang kang bata. Naging imposible ka na. Pwede ba namang hindi ko lapitan ng inay? Yung magulang ko yun. Pwes, mamili ka. Ako o ang inay mo? Ano? Pinamimili mo ba ako sa inyong dalawa ng inay? Oo, mamili ka. Ako o ang inay mo? Okay. Gagawin ko na yung sinasabi mo. Umuwi ka lang sa bahay ngayon. Mangako ka muna. Oo, nangangako ako. Hindi na ako pupunta pa sa bahay ni na inay. Hindi na. Ano? Pinamili mo si Hil kung sino sa inyong dalawa ng inay niya ang pipiliin niya? Oo. At? Nabili nga ba? Siyempre, pinamili ko nga siya Sino naman ang pinili? Siyempre, ako. Sabi ko sa iyo mahal na mahal ako ng asawa ko. At takot yun na iwanan ko. Ona, nakapag-desisyon ka na ba? Sasama ka ba sa akin sa Australia? Kung sakasakali magtatagal tayo doon? Ikaw ang mag-desisyon dahil kung ako ang mag-desisyon, natural. Gusto ko na magtagal ka doon. Sige. Pero wala akong gagastusin. Wala kang problemahin, Nani. Sagot kong lahat. Ikaw ang naalala ko Paano mo gagawin ang pagsama mo sa akin? At yan naman yung asawa mo, mga anak mo. Akong bahala. Basta ipangako mo sa akin na hindi ko pagsisisihan ang pagsama ko sa iyo. Nangangako ko sa'yo dahil mahal na mahal kita. At nasisiguro kong magiging maligaya ka. Mahal ko ang asawa ko, inay. Mahal. Inaabuso ka na nga ng asawa mo pinagtatakpan mo pa. Ang mabuti pa maupo ka na dyan sa lamesa at ipaghahanda kita ng pagkain mo. Sige, upo ka na dyan. Sinasabi ko na nga ba pinagchichismisan na nga ninyo ako sa mismong pamamahay ko pa. Teka muna, magpapaliwanag ako. Alis na ako, anak. Huwag kayong umalis, inay. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Ang hirap kasi sa inyo. May mga apo na kayo, ay hindi niyo pa rin maiwan-iwan itong anak niyo dahil lagi kayong nasa likuran niya. At siya ang bilabad ninyong anak. Sige, dito na kayo tumira sa bahay. Magsama kayong mag-ina. Naku, imposible ka na talaga. Sayang lang ang laway ko sa pakikipagdiskusyon ko sa iyo. At lalong sayang ang oras ko sa iyo. Huwag kayong mag-alala, inay. Dahil matutupad na ang hiling ninyong mawala ako sa buhay ng anak niyo. Anong ibig mong sabihin, Lita? Dangan naman na mahal ka ng ina mo. At kasiyahan niyang laging pakialaman ng buhay mo. Magsawa na siya mula ngayon dahil iiwanan na kita. Ano po? Isang linggo na pong hindi pumupunta sa bahay ninyo si Hil. Bakit po? Kaya nga ako nandito Baka ka ako may nababanggit sa iyo na may tampo sa akin yung anak ko. Tita,
Kung kayo nga po na inay niya na 10 metro lang ang layo ng bahay niyo sa kanya di kayo magawang bisitahin. Ako pa kaya na 50 metro ang layo ng bahay sa kanya. Bakit po ba? Pinagalitan niyo ho ba? Hindi naman. Maganda pa nga ang pag-uusap namin nung isang araw Kaya lang, Kaya lang ay ano po, umalis kasi si Lita. Nadala-dala ang mga damit niya. ano ho? Oo. At sa tono ng mga pananalita ni Lita, ako pa ang sinisi niya kung bakit siya umalis. Kaya naisip ko ngayon, baka may tampo ang anak ko sa akin. Dahil lumalabas na ako ang dahilan ng pag-iwan ng kanyang asawa sa kanya. Hayaan niyo na lang muna siya. At pag nagpunta siya dito, ay kakausapin ko po ng masinsinan. Oh, Hill! Narinig ko ulit nangistorbo sa'yo. Halika, pumasok ka. Salamat. Teka, lasing ka ba? Hindi, pero nakainom lang. Alam ko naman ang ginagawa ko. Kaya lamang ako uminom dahil masama sa ang loob ko Masamang loob ko. Anong kasalanan ko? Teka, kanino masamang loob mo? Sa inay mo? Wala akong sama ng loob sa inay ko. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Kung ganun, bakit ka naglasing? Dahil iniwan na ako ni Lita. Iniwan na ako ni Lita. Ginawa ko na lahat para lumigay siya. Ako na lamang laging nagpapagumpa pa. Kahit na mali siya, ako pa rin ang sumusuyo sa kanya para lang maayos kami. At hindi masira ang aming relasyon at pagsasama. Pero iniwan pa rin niya ako. Bakit? Saan ako nagkulang? Bakit hindi mo siya puntahan ulit sa bahay ng kanyang mamagulang? Baka nagpapalipas lamang ng sama ng loob yun. At babalik din sa mga susunod na araw. Hindi na yun babalik. Dahil sumama na siya sa ibang lalaki. Ano? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oho. Kaya pala nitong mga nakaraang mga araw hindi ko siya nakikita. Sumama na pala siya sa iba. Kanino mo naman nalaman yan? Kay Hill po mismo. Bakit? Hindi ho ba nababanggit sa inyo? Hindi nga siya nagpupunta sa bahay Kaya nga naisip ko baka ako ang iniisip nilang dahilan. Kaya... Tita, walang sama ng loob sa inyo si Hill. Ni tampo ay wala. At kaya siguro hindi siya pumupunta sa inyo. Dahil umiiwas siya na baka uungkatin na naman ninyo ang tungkol kay Lita na ayaw na niyang pag-usapan. Bakit naman ayaw niyang pag-usapan Mahal na mahal niya ang babaeng yun. Dahil nga po, labis itong nasaktan. Kaya ayaw niyang nababanggit si Lita. At lalo lamang siyang masasaktan at nalulungkot. Ewan ko ba kung ano ang pwede kong maramdaman. Natutuwa ako dahil yung inasam-asam kong umalis na ang babaeng yon ay natupad na. Wala na siya. Hindi ko na siya makikita pa. Wala lang sisira pa ng araw ko. Wala na akong kinaiinasan na babae dahil sa pang-aabuso nito sa anak ko. Pero sa kabilang banda nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa nakikita kong kalagayan ng aking anak. Na habang lugmok ang anak ko sa kalungkutan, siya namang nagpapakasaya sa piling ng iba. Nariyan ka pala. Kumain ka na ba? Hindi pa ho, inay. Ano? Hindi ka pa kumakain ng almusal? 8:00 na. Okay lang. Sabado naman po ngayon Wala akong trabaho. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol po sa inay. Tungkol sa iyo at sa asawa ko. Inay, may pupuntan pa pala ako. Sige bot, maliligo pa ako. Ayaw ngang pag-usapan ng anak ko ang tungkol sa asawa niya. Kawawa naman ang anak ko. Ginawa niya ang lahat para manatili sa piling niya. Ang babaeng yun. Pero iniwan pa rin siya.
Huwag na huwag kang magpapakita pa dito, Lita. Dahil ako ang makakaharap mo. Oh, gabing-gabi na. Naririto ka pa rin sa veranda. May problema ba? Wala naman. Naisip ko lang na darating pa palang ganitong pagkakataon. Ang magiging mapayapa at pasaya ako sa buhay. Walang pangamba at masaya lahat. At bakit mo naman nasabi yan, Aber? Kasi akala ko, hindi na ako makakabangon pa mula sa aking pagkakadapa. Kaya tinanggap ko na ang kapalaran yon. Siguro, kapalaran ko ang mabuhay ng malungkot. Kaya kahit mahirap, ay pinili kong buuin ang relasyon namin ni Lita para lamang hindi maapekto ng mga bata. Pero, Mahal mo pa rin ba si Lita? ilang beses akong pinagtulakan ni inay na ligawan ka. At pakasalan ng mga panahong lumog ako para daw madamayan mo ako sa aking pag-iisa at pangungulila. Pero tumanggi ako. Hindi dahil ayaw ko sa'yo, kundi binigyan daan ko ang aking pagdadalamhati. Para pag wala na ang pagdadalamhating yun, nangangahulugan na wala na rin ang pag-ibig na yun kay Lita. Pag-ibig na napakadalisay, pero sa wala lamang pala mapupunta. Nanghihinaan ka ba sa pagkawala ni Lita? Magiging sinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Pero sa maniwala ka sa hindi ko pinaghihinayangan ang pagkawala ni Lita. Kaya nga, naisip ko ng mga panahong yon na pagganap ng wala ng pag-ibig na yon, ni Anin ni Lita, ay hindi ko na pag-aaksaya ng panahon na tignan. Kung ganun, ay galit ka sa kanya. Hindi na. Ang tama lang sigurong sabihin ay ayoko nang maalala pa ang mapait na bahagi ng aking buhay. Anong nangyayari? Bakit nag-impake ang mga bag ko? Oh, Lita. Gising ka na pala. Bakit naka-impake ang mga bag ko? Sinong nag-impake? Ako, Ikaw? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? gaya ng sinabi ko sa'yo noon, kung ako lang masusunod, ay gusto kong manatili ka sa piling ko, pero Pero, ano? kailangan mo lang umuwi sa Makalawa. Mag-i-expire ng validity ng visa mo. Ano? Oo. Tourist visa lang yung gamit mo. Kaya kailangan umuwi ka na sa Pilipinas. Eh, bakit may mga ibang tourist visa din ang gamit pero nagtataga dito sa Australia? Kasi pinaparenew nila. Oh, pwede naman palang mag-renew eh. Bakit hindi mo pinarenew? Hindi basta-basta ang pagpaparenew ng visa. Dahil kailangan ng pera at wala akong perang pang-renew. Ano? 2 taon din pala akong wala dito. 2 taong patago-tago sa Australia. Dahil expired na ang tourist visa ko na hindi inasikaso ni Marlo. Kung wala lamang ang mga kapwa ko Pinay na tumulong sa akin, baka hindi ako nakapagtrabaho ng palihim. Oh, naririto na pala ako sa bahay. Para! Napinturahan ang bahay. Hindi ko agad nakilala. Teka, tiyak, matuto si Hil sa pagbabalik kong ito. Alam ko, muli akong tatanggapin at yayakapin. Naririto na ako sa pintuan. Bubuksan ko na. Lita, naririto ka na pala. Kailan ka pa dumating galing Australia? Naligaw ka yata. Anong ginagawa ng Amanda na yan dito sa bahay? Oh, nakalimutan ko palang ipakilala sa'yo ang bago kong asawa, si Amanda. Napakalaking pasasalamat ko kay Amanda. Kasi siya ang sumalo ng lahat ng pangangailangan ko na hindi mo kailan na naibigay. Dahil sarili mo lamang iniisip mo. Magbabago na ako. Bumalik ka lamang sa akin. Mamahalin kita. Alagaan kita, Hil. Ngayon pa, na mayroon ng Amanda na tunay nagmamahal sa akin. Mabuti pa, bumalik ka na sa lalaki mo. At siya ang mahalin mo talaga. Total, marami naman siyang pera, hindi ba? Patawarin mo ko, Hil. Bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Pakiusap, bumalik ka sa akin, Hil.
Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.